napakaliit yung chances niya na manalo sa 2028 presidential election. Nakalibing na po ang political career ni Speaker Martin Romualdez. Siya mismo, nakikita niya na mahirapan siyang manalo in an honest, orderly, peaceful election. Kaya naisipan nila yan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Magandang araw mga kaibigan. Ito, gusto kong magbigay ng aking analysis opinion tungkol sa political career ni Speaker Martin Romualdez. Nakikita ko ngayon, unti-unti siyang hinuhukay niya ang kanyang political grave. Hinuhukay ang kanyang libingan sa politika. Dahil sa kanyang pinaggagawa, I doubt kung mananalo siya. Napakaliit yung chances niya na manalo sa 2028 presidential election. Dati na siyang mababa ang kanyang rating sa lahat ng presidential surveys. Hindi pa siya makakuha ng 1% na rating sa mga respondents. Itong mga pinaggagawa niya lately, lalong wala na. Nakalibing na po ang political career ni Speaker Martin Romualdez. Marami siyang mga ginawa unti-unti na I believe nakatatak na sa puso't isipan ng maraming netizens. Yung mga yung mga nag-iisip, yung mga hindi bulag. Okay. Kasi kung bulag, wala, mabigyan lang ng ayuda o kung ano ang i-dictate sa kanila, boto ng boto. But for the intelligent voters, yung mga may pagmamahal sa bansa, wala nang pag-asa. Maliit ang pag-asa ni Speaker Martin Romualdez na makakuha ng maraming boto para manalo siya by 2028. Isa lang ang i-discuss ko ng mga kumunoy o patibong libingan na hinuhukoy niya. Itong pinaka-lately, yung People's Initiative. To him, it's a political strategy para maging leader ng bansa, maging prime minister. Kasi siya mismo, nakikita niya na mahirapan siyang manalo in an honest, orderly, peaceful election. Kaya naisipan nila yan. Kaya lang ngayon nag-backfire. Kasi nagmamatsyag na ang taong bayan thanks to social media. Salamat sa mga nag-expose nito. Alam ko, ang unang nagsalita tungkol sa People's Initiative, yung PERMA, yung may konting deception, si Congressman Lagman. May salute to Congressman Edsel Lagman. And sumunod na, hanggang ngayon, ito na, yung grupo na ni PRRD, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenn Chong, at iba pa, yung umiikot na sa buong bansa para mag-conduct ng rallies. So, nakadalawa na po tayo, Davao and Cebu. According to Attorney Roque, 7 na daw na mayroon nang nag-uunahan na mga syudad na mag-conduct ng ganun, mga prayer rally against sa Chacha o PI. So ito, nang dahil sa PI na ito, lalong sa tingin ko lang lalong napapasama ang image ni Speaker Martin Romualdez. Kaya ito ang masakit, yung mga malalaking religious groups na pagdating sa eleksyon,
nagbibigay ng guidance sa mga members nila kung sino-sino ang bubutuhan. Okay. CBCP, Roman Catholic Church. Talagang unanimous ang ating mga Catholic bishops. Kinokontra nila ang People's Initiative sa charter change na yan kasi isang klaro na paglapastangan sa konstitusyon. Pero yun naman, ang Roman Catholic Church, malaki ang role nila nung EDSA Revolution 1986. So napatalsik ang Marcos Sr. Kaya nabuo yung 1987 Curry Constitution. So malaki ang role ng Roman Catholic Church dyan, yung EDSA 86. Ngayon, sinasabi ng mga People's Initiative proponents na ang ang sanhi ng kahirapan yung 1987 Constitution kasi EDSA puwera. Ay nako. Wala na yan. I don't know kung papaano makakabawi si Speaker Romualdez. Kasi nung una dinideny ni Speaker Romualdez na wala siyang kinalaman. Ngayon klaro na. Kahit deny pa kayo ng deny ang taong bayan, yung mga nag-iisip yung mga may pagmamahal sa bansa, nakikita nila na wala, kalokohan yan. Kaya sa Roman Catholic Church, kasama na yan ang El Shaddai, under na nagbibigay ng guide o nagsasuggest na ito ang dapat nating botohan, ganon. Very active ang Roman Catholic Church pagdating sa eleksyon. Dahil sa ginawang ito ni Speaker Martin Romualdez, wala na siyang makukuhang suporta sa Roman Catholic Church sa El Shaddai. Again, these are all my opinions. Next! Dito siya ngayon, grabe, yung Iglesia ni Cristo na napakatahimik ang Iglesia ni Cristo. Internal lang ang nila sa pagdating sa politics, internal lang. Ngayon, hindi nila napigilan ng nagbigay ng statement na tutol, official stand ng Roman Catholic Church, ng Iglesia ni Cristo, tutol sila sa PI o Chacha. Hindi nila ipinaliwanag. Bakit? Kaya ako, may vlog ako, nakita ko, yung unity ng members ng Iglesia ni Cristo, ito yung trademark ng Iglesia, unity. Handa silang sumunod sa tagubilin ng leaders nila. Kasi, yun din ang utos ng Panginoon Biblical command yan, yung be of the same mind, mga ganon. How pleasant it is when brothers and sisters dwell together in unity. So, nag-unite ang Iglesia ni Cristo, hindi lang eleksyon, kundi in everything. Pagdating sa eleksyon, nagbibigay ng guidance na ito ang ating mga botohan. So, klaro na ngayon na ang PI, ang gusto ng mga proponents is wala ng eleksyon para mag-change na lang ng system of government from present ngayon na presidential may election. Pagdating sa parliamentary, ang mga tao, tayo po, ordinaryong mga tao, hindi na tayo boboto kung sino ang prime minister. Ang botohan lang natin yung members of parliament o parang congressman, doon lang tayo boboto. So wala na tayong kapangyarihan na pumili ng prime minister. Ayan ang inaayawan ng Iglesia ni Cristo. And then, hindi lang Iglesia ni Cristo, halos lahat na. Dapat tayo ang mamili ng mamuno. Bakit i-change ang system of government? Para sila-sila na lang? Hindi pwede. Kaya, yan, malaking pagkakamali nila, Speaker Romualdez, yung PI nila, dahil na na nila, kahit hindi nila sinasadya, wala na, markado na ng Iglesia ni Cristo si Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon halos 0% na ang
chances niya na i-endorse siya ng Iglesia ni Cristo by 2028. Again, these are all my opinions. As a political blogger. Isa pa, yung Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Kibuloy, marami-rami rin ito, millions din eh. I'm not sure kung kasi worldwide na ang Kingdom of Jesus Christ under Pastor Kibuloy. Ginigipit nila ang SMNI, ginigipit nila ang si Pastor Kibuloy mismo. Ito black voting din ito. Nagbibigay din ng guidance ang leadership simbahan ni Pastor Kibuloy sinong bobotohan. So wala na, nawalan na siya ng black votes ng Kingdom of Jesus Christ at Iglesia. Laking bawas yan. Siguro i-combine mo itong dalawa, Iglesia and Kibuloy Group, baka abot na ng pinakamababa 5 million na yan eh. Di wala na. Plus other pan pa. Pati pa ang National Council of Churches of the Philippines, yung mga evangelical, Protestant, ano na rin, nagsalita na. So, paano pa yan? So, yun ang sinasabi ko na dahil sa, I don't know, political strategy gone wrong, lalong nabaon sa political grave yung pag-asa ni Speaker Romualdez na manalo by 2028 in a presidential election. Wala na. I don't know kung magtatagumpay sila sa People's Initiative. I don't know kung gaano sila determined na i-change ang constitution para maging parliamentary tayo, at yun lang ang pag-asa nila na maging prime minister. But ang taong bayan hindi po tanga, hindi po papayag sa ganyan-ganyan na lang. Dapat in a democracy, the power rests on the people.